Hi mga mare, bento cake po tayo for today's video. May kasamang mga mini donuts. So, yan po yung ating mini donuts na mga ginawa. Yan. So, kung nakita ninyo ay talaga namang moist at talagang yummy siya tingnan. So, bagong lahat at bago magpatapos yung video na to, ay gumawa muna ako dito ng chocolate moist cake na ating bento. So, ito po at kung gaano po ako mag-prepare ng ating bento cake, ay nagka-crumb coat ako dito sa gitna ng kanyang filling na chocolate ganache. And then, naglagay po ako ng filling natin na whipped cream. Yan, ganyan po ako kung paano po ako naglalagay ng ating mga filling sa loob ng cakes natin para mas ma-moist natin at manatili yung ating cake na, of course, masarap. At sa mga sukid ko po na nakakaalaman ng sizes ng ating bento cake at sa mga baguhan na nagtatanong kung ano nga daw po ba ang size ng ating bento cake. So, ang size po ng ating bento cake ay 4x2 cake size. Ibig sabihin po nun ay 4 inches diameter po siya yung lapad at 2 inches naman po yung pinakataas niya. At minsan naman po ay umaabot ng 2.5 siya. Ibig sabihin 2.2 kalahating inches yung pinakataas niya. Ganun po. Kung paano kayo magsukat. So, pagkatapos po natin gumawa noon, ay nagramputing na at naglagay ng palette knife. Yan po ang ginamit ko dyan. Pero ang ginamit ko ay spatula na lang. Kasi meron naman din ako. At ito na nga, naglagay tayo ng ating dedication using our calligraphy. So, kahit pa paano po ay na rin, kumunting ganda. Kunting ganda na rin po yung ating calligraphy na pagsulat dito. Kasi kapag may time po tayo, nag-aaral din po ako ng ganun maghapon kapag may mga sobra akong mga icing. So, yan na po yung ating cake. O, diba? Ang ganda lang. Pinakasimple lang po talaga yung pinaggawa ni Ma'am dito. At shout out po sa iyo dyan sa nagpapagawa sa atin ng cake na si Veronica. O, diba? Ang galing talaga. And then, meron din po tayo ditong ginawa na mini donuts, partner po ng ating cake. At iba naman po yung may-ari niyan. So, yan. Yun po una kong ginawa. Yung pinakita ko kanina sa ating video. Yan. So, 1 box po yan siya. 30 pieces po yung kasya dyan. So, mini donuts, ibig sabihin po ay bite size lang po siya. Kasi meron na po siyang mas malaki dito konti. Yan. So, ito ay good for the children lang po talaga sa mga party kids, sa mga party, ganyan, sa mga kids ninyo. So, dito po ay gumamit ako dito ng 3/4 liner at meron ako mga sprinkles, tapos meron akong chocolate, at meron din po ako din white chocolate, at gumamit din po ako ng yema fudge. So, yung yema po ako lang po ang gumawa at ginanan ko lang po siya kung paano ko siya nilagay doon sa mga box niya. So, isa-isa kasi ang uti, kasi kumbaga ay mahirap siyang gawin dahil nga maliit lang din. Tapos isa-isahin mo siya ng ganyan, tapos ididip mo siya. Basta para hindi ko siya feel gawin. Pero nakakatuwa kasi parang ka naglalaro, ganun. So, ginawa ko na po siya dyan. Kaso nga lang na pagtanto ko na hindi pala kasya kasi nandyan yung ginawa ko. Ang ginawa ko naman ay tinanggal ko. O diba, pinahirapan ko yung sarili ko. Tinanggal ko muna para magkasya syempre yung iba. Kasi para mas maging mabilis lumamig kapag nasa cooling rack sila, ganyan. So, kanya ko nag-prepare ng aking mga mini donuts. Kailangan muna pinapatuyo ko siya dyan ng konti. Kasi kapag was na tuyong-tuyo naman siya, hindi na po kakapit yung kanya mga toppings. So, yung mga toppings ko ay meron siyang mga walnuts, ganun. So, kapag may mga high ingredients naman po ito nilalagay na high toppings, kumbaga iba naman po yung mga presyohan niya. Kapag classic naman, syempre mas mura-mura ng konti. Ganun. Tapos, natalagay po ako ng mga cashew, almonds, walnuts, ganyan. So, yun po aking ginagawa dyan. So, yan. Nilagyan ko mo siya ng mga sprinkles kasi ganyan po ako naglalagay niyan. So, ginamit ako sa mga kutsarang ganon. Siyempre, kasi may video. Pero hindi, Diyos ko, joke lang. Hindi, ganyan talaga. Kasi para hindi pa ako magkakamay-kamay na gano'n. Kasi ayoko po naglalagkit. Ayoko dumidikit sila sa kamay ko. Kaya ang ginawa ko, ganyan na lang. So, kailangan kong mamit ng 1 tablespoon yung ginamit ko dyan. Pero syempre, konti-konti yung paglalagay natin. So, meron ako mga white chocolate. Pwede naman kapag white chocolate, kulayan nyo lang po sila ng ganyan para meron kayong swirl. At meron din siya mga iba't ibang design. Kasi mas maakit yan sa mga bata kapag may iba't ibang kulay. O diba, aminin natin yan sa atin. Kasi kapag may iba't ibang kulay, mas attractive. Kumbaga, yan. Attractive siya sa mga bata. So, yan ang ginawa ko dyan. Dalawang color yung nilagay ko dyan. Yellow, tapos meron siyang white. Yan. So, kung gusto nyo naman, kung wala kayong mga available na mga white, ganyan, kapag sa chocolate, kasi nag-iiba yung color niya kapag white. So, ang gagawin niyo po, maglagay lang po kayo ng white food color para mas talagang matingkad yung pagka-white niya, ganon. So, parang pag halimbawa, wala naman po kayong ibang ganyan, ang gawin niyo lang po, kung meron naman kayong icing, ganon, pwede niyo po siyang i-display lang. Kung magka-design niyo lang po ng ganon. Yan.
So, tapos na yung ating mini donuts. So, nalagyan lang ko ng konting design. So, thank you for watching, guys. Bye-bye!